Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode, sa kabila ng pagkahalata sa pataksil na pag-atake ni Shangguan Yulin. Sinasadya pa ring nagpanggap na mahina si Zhuo Fan, hinayaan ang palad nitong tumama ng diretso sa kanyang likod. Sa pamamagitan ng kanyang napakahusay na pag-arte, natural na bumagsak si Zhuo Fan sa lupa, nakahigang hindi gumagalaw na tila nawalan na ng tuluyan ng lakas para lumaban. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Shangguan Yulin na nagsisimula pa lamang ang totoong palabas. Palihim na pinakawalan ni Zhuo Fan ang kanyang soul domain at ginamit ang Dragon Locking Chain, mahigpit na ikinulong ang kabilang panig at hindi binigyan si Shangguan Yulin ng anumang paraan para makatakas. Hindi lamang yun, binago pa ni Zhuo Fan ang kanyang boses tulad ng sa isang misteryosong matandang demonic master. Pinupuri si Shangguan Yulin sa pagiging masama at paggamit ng mga kasuklam-suklam at walang hihiyang taktika, sinasabing likas itong may talento para sa demonic path. Sa kasukdulan, walang kahihiyang ipinahayag nitong peking matandang demonic master ang intensyon nitong kunin siya bilang disipulo, na agad nagpalit kay Shangguan Yulin mula sa isang mangangaso patungo sa pagiging biktima, na labis na ikinatakot nito. Gulat na napabulala si Shangguan Yulin. Ano? 100 kawtaw, hindi napigilan ng sulok ng bibig ni Shangguan Yulin ang manginig, agad na mula ang kanyang mukha sa galit. Sumigaw siya ng malakas, "Huwag kang mangarap, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang numero 1 henyo ng pamilya Shangguan, na may walang hanggang kaluwalhatian at kinabukasan. Bakit naman ako magiging disipulo mo?" Katawa-tawa, nang uuyam na tumawa si Zhuo Fan at sinabi, "Hahaha, munting paslit, medyo mayabang ka ah. Kung anong klaseng tao ka, gaano karami ang iyong hukbo, at kung saan ka kasalukuyang nakatalaga, alam na alam ng matandang ito. Huwag nang ikaw, kahit ang matandang si Shangguan Fiksyong pa ang personal na pumunta rito, hindi siya katatakutan kahit kaunti ng matandang ito. Ang pagsasabi sa iyong magkawtaw at tanggapin ng matandang ito bilang iyong guro ay dahil mataas ang pagtingin ng matandang ito sa iyo. Tumatanggi ka, hindi ba? Napakahusay, napakahusay." Kaagad pagkatapos nyon, kasabay ng isang nakayanig lupang dagandong na hindi inaasahang umalingaw-ngaw, ang dambuhalang buntot ng dragon ay marahas na humagupit ng diretso sa mukha ni Shangguan Yulin nang walang anumang babala, bitbit ang puwersang kayang magwales ng langit at lupa. Sampal, sampal, sa isang iglap, ang gwapong mukha na kanyang ipinagmamalaki ay namaluktot at namamaga na parang siopaw. Bumubuga ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang hinahagupit hanggang sa umugang ang kanyang ulo bago pa man niya maunawaan ang kapangyayari lamang. Hindi ito tumigil doon. Patuloy na umalingaw-ngaw ang malulutong na tunog ng pagkabali habang ang ilang makikintab na puting ngipin, na nabahira na ngayon ng sariwang dugo, ay sunod-sunod na tumalsik mula sa kanyang bibig at lumagpak sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng plastic surgery, dahil ang isang hampas lamang ng buntot ay ganap nang nagbago sa mukha at mga ngipin ni Shangguan Yulin. Dama ang mga alon ng humahapding sakit na nagmumula sa kanyang mukha, napagtanto ni Shangguan Yulin na ang isang pisngi ay namamaga ng halos doble ang laki kaysa sa isa. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, at ang nanginginig niyang mga labi ay nagtanong. "Ay ikaw, anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaktan?" Hindi napigilan ni Zhuo Fan na manguyam at malamig na sinabi. "Bakit kita sinasaktan? May kapal ka pa ng mukhang itanong yan." Palaging itinuturing ng matandang ito ang sarili bilang dakila, hindi kailanman nag-aaksaya ng oras sa sinumang nakababatang junior, lalo pa ang magkaroon ng intensyong tumanggap ng sinuman bilang disipulo. Sa pagkakataong ito, matapos ang matinding kahirapan, sa wakas ay may nagustuhan ang matandang ito, at hindi inaasahang nang ahas ka pang tumanggi. Mukhang binigyan ka ng matandang ito ng labis na mukha, hindi ba? Kasabay ng pagtatapos ng kanyang boses, narinig ang sumisipol na tunog ng humahagupit na hangin habang ang dambuhalang buntot ng dragon ay marahas na muling hamampes, kumikislap na dumaan sa kabilang pisngi ni Shangguan Yulin tulad ng kidlat. Agad ding namaga at namula ang kabilang kalahati ng kanyang mukha, at ang ilang nabunat na ngipin ay hindi namamalayang nalulon pa sa kanyang tiyan. Hindi mapigilan ng sulok ng bibig ni Shangguan Yulin ang manginig. Isang matinding damdamin ng sama ng loob ang namuo sa loob ng kanyang puso, at nagmamadali niyang sinabi.
Senior, ang magustuhan at pahalagahan mo, ang junior na ito ay tunay na parehong masaya at nangangamba. Gayunpaman, anuman ang sabihin, ang junior na ito ay miyembro ng angkan ng Siangguan, kaya tunay na hindi ko maaaring. Bog, hindi man lang nag-abala si Zuo Fan na makinig sa kanyang kalokohan, agad na kinontrol ang buntot ng dragon upang marahas na hagupitin muli ang mukha ni Siangguan Yulin, habang tumatawang sinabi. Pambihira, tigilan mo ang kalokohan. Karangalan mo na handa kitang tanggapin bilang aking disipulo, ngunit nangangahas ka pang makipagtawaran sa matandang ito. Kung hindi kita sasaktan, sino pa ang sasaktan ko? Ha ha ha. Bog, bog, bog. Patuloy na humahagupit pababa ang buntot ng dragon, na may higit sa 10 mabibigat na tunog ng paghampas na sunod-sunod na umalingaw-ngaw, na nagdulot kay Siangguan. Yulin na mabugbog hanggang mahilo at matakot ng husto. Anong klaseng kamalasan ang kanyang kinaharap? Noong una, inakit niya ang batang may apelyidong Go sa liblib na kagubatang ito sa bundok na may intensyong palihim itong lumpuhin. Gayunpaman, walang nangyari ayon sa plano. Hindi lamang sa nabigo siyang lumpuhin ang bata, kundi nakatagpo pa siya ng isang kakaibang matandang demonyo na nagpipilit na gawin siyang disipulo. Totoong alam ni Siangguan Yulin na siya ay Kat Anji Tangi. Mula pagkabata, ang mga senior master na nakakakita sa kanya ay laging gustong kumuha sa kanya. Ngunit kahit ano paman, ipinanganak siya sa isang marangal na Orthodox clan, kaya paano siya bababa sa puntong maging disipulo ng isang masamang demonic master? Bukod dito, sino ang nakakaalam kung malaki o maliit ang demonic faction na ito? Kung ang matandang demonyong yun ay isa lamang nag-iisang rogue, hindi ba labis siyang malulugi? Sa halip na manahin ang posisyon ng pinuno ng nangungunang angkan sa silangang rehiyon, kailangan niyang magtiis ng hirap kasama ang isang matandang demonyo at maging kontrabidang tinutugis ng lahat. Saan pa siya makapupunta para ilabas ang kanyang mga hinaing? Ngunit sa ngayon, walang ibang pagpipilian si Siangguan Yulin. Nakulong ng matandang demonyong ito, hindi siya makatakas at walang awang binubugbog. Kung magpapatuloy ito, nangangamba siyang baka totoong mahagupit siya hanggang mamatay ng buntot ng dragon na yon. Desperadong nagmakaawa si Siangguan Yulin. Senior, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang, kahit na ako, si Siangguan Yulin, ay kailangang umakyat sa bundok ng mga patalim o sumuong sa dagat ng apoy, tiyak na gagawin ko ito para sa iyo. Nagmamakaawa lamang ako na pakawalan mo ako. Malamig na sumagot si Zuo Fan. Hindi, nais lamang ng matandang ito na tanggapin ka bilang disipulo. Kung hindi ka papayag, ituturing ng matandang ito na hindi kailanman nagkaroon ng disipulong tulad mo, at ang pagbugbog sa iyo hanggang mamatay ang tatapos sa lahat. Ha ha ha, si Siangguan Yulin ay agad na nawala ng ideya, hindi alam ang gagawin. Ang dati niyang gwapong mukha ay namilipit na ngayon hanggang sa puntong halos maiyak na siya. Ang tawagin nitong gwapo ngayon ay medyo eksaherasyon, dahil ang kanyang buong mukha ay namamaga na walang pinagkaiba sa ulo ng baboy matapos ang matinding pambubugbog. Namilipit ang bibig sa matinding sakit, desperado niyang ibinaba ang kanyang pride upang magmakaawa para sa awa, na mukhang lubhang kaawa-awa. Gayunpaman, bahagya lamang umiti si Zuo Fan na parang pilyo, kumikilos ng kampante at pabago bago nang walang kahit kititing na senyales ng pagtigil. Walang tigil sa panginginig ang mga labi ni Siangguan Yulin, nakakaramdam ng kapwa-sama ng loob at kawalan ng magawa habang tahimik na naghihinagpis sa kanyang puso. Buwisit, bakit ba naman napakahusay ko? Sino ang mag-aakala na maging ang isang nakakatakot na matandang demonyo ay magpupumilit na gawin akong disipulo? Buwisit, mukhang ito ang kabayaran ng kasikatan. Ang pagiging labis na Kat Anji Tangi ay tunay na paghihirap. Ang pagiging gwapo at talentado ay nangangahulugang pinag-aagawan ako ng mga tao para maging disipulo kahit saan ako magpunta. Ang mga suliranin ng isang henyo ay tunay na hindi maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Sa huli, hindi na ito nakayanan ni Siangguan Yulin. Walang magawa siyang bamantong hininga, habang lihim na namumuo sa kanyang loob ang bahagyang pakiramdam ng tagumpay. At pagkatapos ay nag-aatubiling sumang-ayon. Sige, dahil labis akong pinahahalagahan at pinapabura ng senior, susunod ang junior na ito. Bog, bog, bog. Gayunpaman, ang maliksing buntot ng dragon ay walang intensyong tumigil.
Tila hindi narinig ni Zuo Fan ang kanyang mga salita, patuloy na humahampas ng tahimik. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Shangguan Yulin. Hoy, Senyor, pumayag na akong sumunod, kaya bakit mo pa rin ako sinasaktan? Ngayon lamang tila natauhan si Zuo Fan, dahan-daang nagsasalita. Ano, ang matandang ito ay tumatanda na at mahina na ang pandinig, kaya hindi ko narinig ng malinaw kanina. Nang gigigil na nagngalit ang mga ngipin ni Shangguan Yulin sa galit, lihim na nagmumura sa kanyang isip. Buwisit ka, sinabi mong hindi mo narinig ng malinaw, pero nakuha mo ang bawat salitang sinabi ko. Buwisit, halatang sinasadya mo akong paglaruan. Gayunpaman, ang taong nasa ilalim ng bubong ng iba ay walang magawa kundi yumuko. Kasalukuyang nakakulong ng kalaban, kung sinabi nitong mahina ang pandinig nito, mahina nga ang pandinig nito, at wala siyang magagawa. Para sa kapakanan ng mas mahalaga, nagtiis na lamang muna si Shangguan Yulin, saka sumigaw ng buong lakas. Guro, pumapayag na po akong kilalanin kayo bilang guro. Pakiusap, tumigil na po kayo agad. Agad na sumagot si Zuo Fan ng may kagalakan. Ano, pumapayag ka ng kilalanin ng matandang ito bilang guro mo? Ha ha ha, tunay na labis na natutuwa ang matandang ito. Bog, 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 bog. Ngunit ang buntot ng dragon ay hindi lamang hindi nagpakita ng senyales ng pagtigil, kundi humagupit pa ng mas malakas at mas mabangis kaysa dati. Hindi lamang ang buntot ng dragon, personal ding humakbang pasulong si Zuo Fan, nagbitaw ng sunod-sunod na mabibigat na sipa sa dibdib at tiyan ni Shangguan Yulin, na naging dahilan upang magluwa ito ng isa pang bibig ng sariwang dugo. Nang inig ang balat ng mukha ni Shangguan Yulin, namimilipit ang bibig habang umiiyak ng walang luha. Nagtanong siya sa matinding pagdurusa. Guro, pumayag na po akong kilalanin kayo bilang guro, kaya bakit niyo pa rin po ako binubugbog? Inihagis ni Zuo Fan ang kanyang ulo pabalik at malakas na tumawa, nagpakita ng natutuwang ekspresyon na parang nanunood ng palabas, at sinabi, "Oh, dahil ako ay isang suwail na guro. Tuwing masaya ako, gusto kong manakit ng tao." Patuloy na tumawa ng malakas si Zuo Fan at sinabi, "Hindi bati dahil ang isang cultivation genius na tulad mo na handang magpasailalim sa aking pagtuturo ay labis na nagpapagalak sa matandang ito. Nagkataong walang ibang tao sa paligid, kaya hayaan mong bugbugin ka muna ng matandang ito hanggang sa masiyahan ako upang mailabas ang kaunting pananabik na ito." Nang inig ang parehong pisngi ni Shangguan Yulin, agad na nanigas ang kanyang buong mukha. Sa kanyang puso, nagmura si Shangguan Yulin sa pighati at galit. Ikaw na matanda ka, halatang naghahanap ka lang ng dahilan para bugbugin ako. Bakit pa kailangang mag-isip ng napakaraming dahilan? Gayunpaman, talagang hindi nang ahas si Shangguan Yulin na bigkasin ang gayong mga kaisipan ng malakas. Ang pervert na ito ay gustong manakit ng tao kapag masaya. Sino ang nakakaalam kung mas mananakit pa siya ng mas malakas kapag nagalit? Sa anumang kaso, ayaw subukan yun ni Shangguan Yulin ng personal. Ang kanyang mga mata ay gumala-gala sa paligid, isang ideya ang kumislap sa kanyang ulo, at nagmamadali siyang sumigaw. Tama yon, guro, huwag niyo na po akong saktan. Hindi ba't may dinala akong ibang tao rito kanina? Yamang napakasaya ninyo, bakit hindi na lang siya ang bugbugin ninyo? Bahagyang tumango si Zuo Fan na parang kakaalala lang, at madilim na sinabi. Oh, ang tinutukoy mo ay ang taong yon. Marahil dahil nasa loob ka ng domain ng matandang ito, hindi mo nalaman. Matapos mong malubhang masugatan, nagising siya di nagtagal. Nang makitang wala ka na roon, umalis na muna siya ng mag-isa. Ngayon, ikaw na lamang ang natitira rito para bugbugin ng matandang ito. Gulat na napabulala si Shangguan Yulin. Ano? Hindi mapigilan ng kanyang katawan ang manginig. Agad na kumulo ang puot sa loob niya. Noong una, inakit niya si Zuo Fan sa liblib na kagubatang ito sa bundok upang palihim itong lumpuhin, ngunit ang kinalabasan, ang batang iyon ay umakyat sa bundok nang hindi nagtamo ng anumang malubha, tinapak ang kanyang puwit, at dahan-daang naglakad palayo, habang siya mismo ay nakulong ng pervert na ito, nagtitiis ng lahat ng uri ng pagpapahirap. Sa pag-iisip nito, naramdaman lamang niya na ang kanyang kapalaran ay labis na kahabag-habag. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit, hanggang sa halos sumabog ang mga baga ni Shangguan Yulin,
at hindi niya napigil ang umungol. Guro, bakit niyo siya hinayaang tumakas ng ganoon na lamang? Napatawa ng malakas si Zuo Fan at walang pakialam na sumagot. Napakababa ng kanyang kakayahan, bakit ko naman siya ira? Sa mundong ito, tanging ang isang mahusay na disipulong tulad mo lamang ang karapat-dapat na magmana ng posisyon ng gurong ito, hahaha. Sa pagsasalita hanggang dito, bahagya pang hinay pa ni Zuo Fan ang kanyang kamao, punong-puno ng pananabik ang kanyang mukha. Kaagad pagkatapos nyon, nagbitaw siya ng isa pang malakas na suntok ng diretso sa dibdib ni Shangguan Yulin, na tumama ng napakalakas hanggang sa lumubog ang dibdib nito. Masayang sinabi ni Zuo Fan. Sa pag-iisa lamang nito ay labis nang natutuwa ang gurong ito. Talagang hindi ko mapigil ang magbitaw pa ng ilang suntok at sipa. PFFT. Agad na nagluwa si Shangguan Yulin ng isang bibig ng dugo, tumalsik ang pulang likido kung saan-saan. Mabilis na namutla ang kanyang mukha. Bagaman ang parehong pisngi ay labis na namaga at namula, malinaw pa ring nakikita ang pamumutla sa kanyang mukha. Walang tigil sa panginginig ang mga sulok ng mata ni Shangguan Yulin, nangingisay ang kanyang buong katawan sa sakit. Halos humihikbi na siya habang naghihinagpis na sinabi, Guro, gusto niyo po ba talaga akong kunin bilang disipulo o gusto niyo lang po akong paglaruan hanggang mamatay? Kung magpapatuloy ito, talagang mabubugbog niyo po ako hanggang mamatay. Bahagyang natawa si Zuo Fan at humihingi ng paumanhin sinabi, Oh, pasensya na. Ganito talaga ang ugali ng gurong ito. Kapag nasa sabik, napakahiraigilan ang aking sarili, hihihi. Sa katunayan, malamang napansin mo rin, kaming mga tao sa demonic path ay medyo kakaiba ang ugali. Ang iyong guro ay palaging kakaiba ng ganito, kung hindi ay bakit wala man lang akong kahit isang disipulo hanggang ngayon. Sumigaw si Shangguan Yulin sa kanyang puso. Aba syempre, sa paraan mo ng pagtanggap ng mga disipulo, bago pa man may matutunan ng isang disipulo, nabugbog mo na sila hanggang mamatay. Sa wakas, pansamantalang tumigil ang pambubugbog. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga ng ginhawa si Shangguan Yulin, nang hihinang napahandusay habang patuloy na nagmumura sa pervert na ito sa kanyang isip. Gayunpaman, nang makita ang pagal na kalagayan ni Shangguan Yulin kung saan halos hindi na ito makatagal, walang intensyon si Zuo Fan na palagpasin siya. Sa halip, nagpatuloy siya sa pakikipaglaro, tumatawa at nagsasabing, Napakahusay, ngayon ay magkautaw ka sa matandang ito ng 100 beses bilang pagkumpleto sa seremonya ng pagiging disipulo. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Shangguan Yulin sa gulat habang nagtatanong. Kailangan ko pa ring magkautaw ngayon. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Zuo Fan. Nagkukunwaring galit, malamig niyang sinabi. Ayaw mong magkautaw, ganoon ba? Kung gayon ay tila hindi ka pa rin taos-puso sa pagtanggap sa matandang ito bilang guro. Yamang ganoon ang sitwasyon. Nang inig si Shangguan Yulin, nagmamadaling ikinaway ang kanyang mga kamay at nagpapanik na nagsabi. Magkukautaw po ako. Gayunpaman bago pa man siya makakilos, bigla niyang naramdaman na may kakaiba at hindi napigil ang magtanong ng may pagdududa. Guro, sinasabi ng mga tao na may ginto sa ilalim ng mga tuhod ng isang lalaki. Hindi bati ang seremonya ng pagiging disipulo ay karaniwang 3 kautaw lamang. Tanging kapag nagbibigay galang sa mga patay lamang yumuyukod ng 4 na beses, kaya bakit niyo po ako pinagkukautaw ng 100 beses? Inilihis ni Zuo Fan ang kanyang mga labi at walang pakialam na sumagot. Natural na may dahilan para rito. Ang unang 3 kautaw ay syempre para magbigay galang sa gurong ito, habang ang natitirang 77 kautaw ay para sa iyong mga pumanaw na senior marshal brother. Isa para sa bawat isa, ituring itong pag-aliw sa kanilang mga pumanaw na kaluluwa sa ngalan ng gurong ito, habang nananalangin na protektahan kanila upang hindi mo sundan ang kanilang mga yapak at mawalan ng buhay sa hinaharap. Hindi ba tama lamang yon? Nang marinig ito, agad na sumigaw si Shangguan Yulin sa matinding sindak. Ano, ay ikaw, nagpahirap ka na ng 77 disipulo hanggang mamatay. Ang takot sa kanyang puso ay agad na naitulak sa sukdulang hangganan. Nandilat at tumirik ang mga mata ni Shangguan Yulin at bumagsak ng diretso sa lupa na may lagapak, hinimitay sa mismong lugar dahil sa matinding takot.
Ang nakapalibot na madilim na kulandong ay unti-unting naglaho, inilalantad si Zuo Fan na nakatayo roon na may nang-uuyam ng ngisi, nakatitig ng matalim sa walang malay na si Shangguan Yulin sa lupa habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumarba sa isang nakapangingilabot na ngiti. Kagabihan, binalot ng kasing itim ng tinta na kadiliman ang paligid, ang makakapal na madidilim na ulap ay dahan-daang inihialayo ng banayad na simoy ng hangin upang ilantad ang isang maliwanag na buwan. Ang malabong pilak puting liwanag ng buwan ay banayad na sumikat sa malamig na lupa, nagbibigay liwanag sa isang hindi gumagalaw na figura na tila nahulog sa isang malalim na pagkakoma. Kung titingnan ng mabuti, ang figurang iyon ay malinaw na malubhang nasugatan, ang kanyang mga damit ay punit-punit ng tuluyan, ang kanyang mukha ay mukhang labis na kalunos-lunos na halos hindi na makilala ang kanyang orihinal na hitsura. Ang parehong pisngi niya ay namamaga ng mataas at may mga pasa, na walang pinagkaiba sa ulo ng baboy. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bahagyang kumurap-kurap ang mga talukap ng mata ng figura, at sa wakas ay muling nagkamalay, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata na may tulalang ekspresyon. Nanghihinang nagbulong si Shangguan Yulin. Nasaan ito? Anong nangyari sa akin? May kaunting takot pa rin sa kanyang mga mata at hindi pa ganap na malinaw ang kanyang isip, ngunit di nagtagal, na parang may biglang naalala, bigla siyang umupo, nagmamadaling lumingon sa paligid ng may takot, at sumigaw ng malakas. Nasaan ang pervert na yon? Nasaan siya? Gayunpaman, gaano man maghanap si Shangguan Yulin sa paligid, wala kahit isang kaluluwa ang natatanaw. Matapos ang mahabang sandali, tila may napagtanto siya, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata habang patuloy na pinapakalma ang sarili. Isang ilusyon. Kanina ay tiyak na isang ilusyon lamang ang lahat. Walang pervert kahit kailan, at wala ring nangyari. Panaginip ko lamang ang lahat ng iyon, ha ha ha. Pak, gayunpaman bago pa man niya matapos pakalmeyan ang sarili, isang malutong na tunog ng pagtama ang biglang umalingaw-ngaw habang isang maliit na bato ang lumipad mula sa kung saan, tumama ng diretso sa kanyang namamagang pisngi at nagpatamba sa kanya pabalik sa lupa sa isang iglap.